Walang ibang halimbawa ng kababaang loob o pagpapakababa kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi lamang niya ito itinuro, ito ay ipinamuhay niya. Tinanggihan niya ang alok ng diablo na ibigay sa kanya ang lahat ng kaharian sa lupa. Lumayo siya sa mga tao na naglayon na gawin siyang hari matapos na pakainin niya ang maraming tao gamit ang kakaunting tinapay at isda. Alam niya na siya ay anak ng Diyos. Ngunit ito ay hinubad niya nang siya ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagiging tao ay naglingkod siya, hindi sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi sa Sanhedrin o sa hari o sa mga opisyal ng Roma, kundi nakisama at naglingkod sa mga mangingisda, mga maniningil ng buwis, mga makasalanan, mga may sakit. Hindi siya namuhay sa isang pedestal, kundi nakisama sa mga aba. Wala siyang anumang ginawa na pakikipagpaligsahan o pagmamataas. Sa kababaan ng pagiging tao ay itinuring niya ang iba na higit na mabuti kaysa sa kanya. Hindi dahil itinuring niya ang iba na higit na banal, kundi itinuring niya ang iba na higit na nangangailangan ng paglilingkod. Noong gabi bago siya ipinako sa krus, ay hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ang pinakadakilang gawa ng pagpapakababa ng Panginoong Hesus ay noong siya ay ipinako sa krus. Ang unang salitang namutawi sa kanyang bibig ay ang panalangin, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ipinanalangin niya ay ang mga makasalanan na nagpapatay at pumatay sa kanya. Ngunit sila ay ipinalangin niya. Ito ay dahil siya ay lubos na nagpakababa sa harap ng Ama at sumunod sa kanyang kalooban na ialay ang kanyang sarili bilang handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Sinasabi ng Biblia, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan at maging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Pansinin na ang pagpapakababa ng Panginoong Hesus ay nasa kanyang pag-iisip. Kahit na siya ay kapantay ng Diyos, inalis niya ito sa kanyang isip at inisip niya na maging katulad ng tao. Ang laging nasa isip niya ay ang Ama at ang kanyang utos na ialay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Ang pagpapakababa ay hindi pag-iisip na ibaba natin ang ating sarili. Ito ay hindi pag-iisip ng anuman tungkol sa ating sarili, upang ang maging laman ng ating isip ay ang Diyos, ang kanyang salita at kalooban. Ang pagpapakababa ay hindi sa harap ng tao kundi sa harap ng Diyos. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Tanging ang Diyos ang ating isaisip kapag tayo ay lumalapit, nagpupuri, sumasamba, nananalangin at humihingi sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang pariseo na nanalangin na walang sinabi kundi ang lahat ng relihiyosong ginawa niya ay hindi napawalang sala. Sa halip ang maniningil ng buwis na umamin na siya ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos ay pinawalang sala. Sa pamumuhay sa pagpapakumbabang ito na ang iniisip natin ay hindi ang anuman tungkol sa ating sarili, kundi ang lahat ng tungkol sa Diyos, ay matatanggap natin ang katuparan ng pangako na tayo ay itataas ng Diyos.
Ang pagtataas ay hindi paglalagay sa atin sa lugar kung saan tayo magpapalalo. Tayo ay itataas sa lugar kung saan si Jesus na nagpakababa ay itinaas ng Diyos. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya't ang pagpapakababa ay hindi pag-iisip na gawin natin ang ating sarili na pamunasan ng paa ng dyablo ng mundo at ng laman. Ito ay pag-iisip na dahil kay Jesus, tayo ay binuhay ng Diyos at iniluklok sa luklukan kasama ni Jesus. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, ay binuhay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito ay katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay naparito upang tayo ay bigyan ng buhay at ng kasaganaan nito. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Ang gantimpala ay hindi anumang kayamanan, karangalan at buhay sa mundo. Ito ay ang kayamanan, karangalan at buhay na natatago kay Kristo sa Diyos. Ang tunay na nagpakumbaba ay namatay na sa sarili, ngunit nabubuhay kay Kristo. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos.